Nanalangin ka na, naghintay, nagtiwala, pero tila nananatiling tahimik ang Diyos. Ngayon magbabago ang lahat. Ang mensaheng ito ay hindi aksidente, ito ay tugon mula sa langit. May isang bagay na gustong iparating ng Diyos sa puso mo at ito ay napakahalaga. Pero tandaan, ang makahihintindi lamang nito ay ang may bukas na puso. Panoorin mo ito bago mahuli ang lahat. Sa bawat panalangin na tila walang sagot, may ginagawa ang Diyos sa katahimikan. Minsan, ang sagot ay hindi agad dumarating dahil may inihahanda siyang mas malaki kaysa sa inaasahan mo. Sa Jeremias 33:3, sinabi ng Diyos, "Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipakikita ko sa iyo ang mga dakila at kahangahangang bagay na hindi mo pa nalalaman." Ang video na ito ay maaaring maging kasagutan sa tagal mong hinihintay. Huwag mong baliwalain ang pagkakataong ito dahil minsan ang mga sagot ng Diyos ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. May mga sandaling tahimik ang langit. Wala kang naririnig. Wala kang nakikitang pagbabago. Paulit-ulit kang nananalangin. Paulit-ulit mong inuulit sa Diyos ang hinanaing ng puso mo. Pero tila walang dumarating na sagot. Sa katahimikan na yon, maraming tao ang sumusuko. Marami ang napapagod, nanghihina at nagdududa. Pero kung lalalim tayo ng kaunti, baka ang katahimikang yon ay hindi kawalan ng tugon, kundi mismong sagot ng Diyos na hindi natin inaasahan. Kapag tila walang nangyayari, hindi ibig sabihin ay walang ginagawa ang Diyos. Sa katunayan, sa mga panahong yan, ang puso mo ay hinuhubog, ang pananampalataya mo ay pinalalalim, at ang kalooban mo ay inihahanda para sa isang bagay na mas mataas kaysa sa lahat ng inaakala mo. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi pagkakait, kundi paghahanda. Minsan ang sagot niya ay hindi oo o hindi. Minsan ang sagot ay hintay ka muna. Pero paano kung ang hinihintay mong sagot ay hindi lang simpleng tugon, kundi mismong pagbubukas ng langit para sa isang himalang magbabago ng buhay mo? Kaya ka narito. Kaya mo pinindot ang video na ito dahil may bahagi sa puso mong alam mong may sinasabi ang Diyos at ito na ang sagot. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Sa dami ng pwedeng mapanood, sa dami ng pwedeng marinig, ito ang itinapat sa iyo. At kung nararamdaman mo sa kaluluwa mo na may mensaheng para sa iyo rito, makinig ka ng buo dahil baka ito na ang tugon sa lahat ng tanong na itinago mo sa panalangin, sa luha, sa gabi ng katahimikan. May mga bagay na hindi agad natin nauunawaan. May mga pangyayari na tila hindi makatarungan. Sakit, pagkawala, pagkabigo, pagkalito. At ang tanong natin ay palaging, bakit? Pero may panahon na ang bakit ay hindi agad masasagot. Hindi dahil walang sagot, kundi dahil hindi pa natin kayang tanggapin ito. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay hindi nasusukat ng dami ng alam natin, kundi ng lalim ng pagtitiwala natin. Ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugan na naiintindihan mo ang lahat. Ang totoong pagtitiwala ay kahit wala kang nakikita, naniniwala ka pa rin. Kahit hindi mo hawak ang kinabukasan, kampante kang may Diyos na may hawak sa iyo. Sa bawat araw na lumilipas, may ginagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena. Hindi mo man ito namamalayan, pero may binubuo siya, isang sagot, isang plano, isang himala na darating sa tamang panahon. At ang panahon na yun ay hindi kailan mo gusto, kundi kailan siya sigurado. Sa bawat sandali ng pag-iyak mo, naroon siya. Sa bawat gabi ng katahimikan, naroon ang presensya niya. At sa bawat tanong na bitbit mo, may sagot na dumarating sa paraan at oras na perpekto, ayon sa Kanya, hindi sa atin. Kung ikaw ay nasa gitna ng matinding pagsubok ngayon, ito ang paalala sa iyo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa tapos ang kilos ng Diyos sa buhay mo. At ang sagot na matagal mo nang hinihintay, maaaring ito na. Sa mismong sandaling ito, habang pinapakinggan mo ito, gumagalaw na ang langit para sa iyo. Buksan mo ang puso mo. Huwag mong sukuan ang sarili mo. Dahil may mga sagot na hindi lang basta dumarating, kundi ipinaglalaban.
Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pananatili sa panalangin, sa pagtahimik at pakikinig sa tinig ng Diyos. Kapag may ipinagdarasal ka, tanungin mo rin ang sarili mo, handa ka ba sa sagot? Dahil ang sagot ng Diyos ay hindi laging gusto natin, kundi kailangan natin. Hindi niya ibinibigay ang bagay na makasasama sa iyo kahit pag gustong-gusto mo ito, dahil ang pagmamahal niya ay hindi ayon sa ating hiling, kundi ayon sa ating ikabubuti. At minsan, ang kasagutan ay nasa loob mo, na di isang pagbubukas ng mata, isang pagtanggap, isang pag-unawa na sapat na ang presensya ng Diyos para ikaw ay maging buo. Na hindi mo kailangang makita muna bago ka maniwala, kundi maniwala ka muna at makikita mo ang hindi mo inaakalang posible. Habang hinihintay mo ang tugon ng langit, gamitin mo ang panahon na ito para kilalanin ang sarili mong puso. Ano ang mga kinatatakutan mo? Ano ang hindi mo pa kayang isuko? Ano ang matagal mo nang pinanghahawakan na kailangan mo nang ipagkatiwala sa Diyos? Hindi mo kailangang maging perpekto para pakinggan ng Diyos. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat para maging karapat-dapat, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga sugatan, ng mga pagod, ng mga wasak, at sa mismong kahinaan natin, doon lumalakas ang kapangyarihan niya. Ang panalangin mo ay narinig. Hindi mo lang pa ito nakikita sa labas, pero sa loob, sa puso, sa pananampalataya mo, may binabago na siya. At habang siya'y gumagawa, ang tungkulin mo ay hindi tumigil. Patuloy kang magmahal, patuloy kang magtiwala, patuloy kang manalangin. Dahil ang Diyos ay laging gumagawa sa tahimik, sa likod, sa di inaasahan. Kung naramdaman mong may tinamaan sa puso mo ngayon, pindutin ang like. Mag-subscribe ka para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na bahagi. I-share mo ito sa kaibigan o kapamilyang kailangang marinig ang mensaheng ito. At sa comments, sagutin mo ito. Ano ang itinuturo sa iyo ng Diyos sa panahon ng katahimikan? Huwag kang aalis. Sa susunod na bahagi, may revelasyong maaaring baguhin ang lahat sa buhay mo. Hindi lahat ng pagsubok ay kaparusahan. Maraming pagkakataon, ang mga pagsubok ay paanyaya para lumalim, paanyaya para mas mapalapit sa Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, doon mas malinaw ang tinig ng Espiritu. Ngunit kailangan mong tumahimik. Kailangan mong itigil ang ingay ng mundo para marinig ang panawagan ng langit. At ang katahimikan na ito ay hindi lamang panlabas, ito ay katahimikan ng puso, ng kaluluwa, ng isip na handang makinig. Maraming tao ang takot mapag-isa, takot silang harapin ang katahimikan dahil sa katahimikan, lumilitaw ang mga tanong na matagal nang tinatakasan. Ngunit paano mo maririnig ang Diyos kung hindi ka marunong makinig? Ang pakikinig ay hindi lang pisikal, kundi espiritual. Ito ay pagsuko, ang pagtanggap na may higit pa sa iyo at hindi mo kayang mag-isa. Ang pagsuko ay hindi kahinaan. Sa espiritual na buhay, ito ay lakas. Sapagkat sa pagsuko, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa bawat araw na ikaw ay gising, may panibagong grasya. Hindi mo man agad makita, pero ang mismong hininga mo ay patunay na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kung iniisip mong walang halaga ang buhay mo, alalahanin mo ito. Walang nilikha ang Diyos na walang layunin. Lahat tayo ay may papel, may dahilan, may misyon. At ang misyon na iyan ay hindi palaging malaki sa mata ng mundo. Minsan ito ay simpleng kabutihan, tahimik na panalangin o pagtulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Ang sagot na hinihintay mo ay hindi laging dumarating sa anyong inaasahan mo. Minsan ito ay isang simpleng pahiwatig, minsan ito ay isang salita ng kaibigan, isang panaginip, isang damdaming hindi mo maipaliwanag. At minsan ito ay isang video tulad nito, isang paalala na hindi ka nag-iisa, isang paalala na hindi mo kailangang maging perpekto para mapansin ng Diyos, sapagkat kahit sa gitna ng gulo mo, mahal ka niya. Kahit sa gitna ng duda mo, naririnig ka niya. Ang damdaming may kulang, na parang may nawawala, ay hindi laging kasamaan.
Baka ito ay uhaw ng kaluluwa sa presensya ng Diyos. Kaya sa halip na punan ito ng pansamantalang kaligayahan, bakit hindi mo subukang ilapit sa Kanya? Sa panalangin, hindi mo kailangang maging magaling. Kailangan mo lang maging totoo. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng performance. Naghahanap siya ng puso. Pusong handang umamin, humingi, magpasalamat. Isang araw, marirealize mo na ang mga panahong akala mo ay paghihintay lang ay mismong panahon ng paghahanda. Hinihinog ka ng Diyos sa pananampalataya. Tinuturuan kang maghintay, magtiwala at sumunod kahit walang kasiguruhan. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa resulta, kundi sa relasyon mo sa Diyos. Ito ay pagtitiwalang kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na siya ay kumikilos sa likod ng lahat. Ang mga tanong mo ay hindi masama. Sa katunayan, ang mga tanong ay senyalis ng buhay, ng pagnanais mong maunawaan. Pero wag mong hayaang ang mga tanong ay maging pader sa pagitan ninyo ng Diyos. Gamitin mo ito bilang tulay para mas kilalanin mo siya, hindi lang bilang tagapagbigay ng sagot, kundi bilang Ama na laging nariyan. Ang Diyos ay hindi natatakot sa tanong mo. Ang Diyos ay hindi nasasaktan kapag nagdududa ka. Sa halip, siya ay nananatiling tapat, naghihintay sa pagbabalik mo. May mga bagay na kailangan mo munang bitawan bago mo matanggap ang hinihingi mo. Tulad ng isang kamay na mahigpit na humahawak sa nakaraan, hindi ito makakatanggap ng bago kung hindi ito bibitaw. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang pinipilit mong hawakan na matagal nang sinasabi ng Diyos na ipagkatiwala mo sa Kanya? Baka ito ay takot, sakit, galit o kontrol. Bitawan mo at mararanasan mo ang kagaanan ng puso na matagal mo nang hinahanap. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamahirap gawin, pero ito rin ang susi para gumaan ang espiritu. Baka ang sagot na hinihintay mo ay hindi darating hanggat hindi mo natututunang palayain ang galit, ang pait, ang hinanakit. Ang puso na puno ng sugat ay hirap tumanggap ng bagong biyaya. Kaya habang pinipilit mong intindihin ang kasalukuyan, hayaang ang Diyos ang maghilom sa nakaraan. Sa mundo ng mabilis ang solusyon, matuto tayong yakapin ang proseso. Ang Diyos ay hindi instant. Siya ay Diyos ng proseso, Diyos na naglililok, naghuhubog at nagtatanim sa puso ng taong handang maghintay. At kapag nagtanim siya, tiyak ang anihan. Hindi man ngayon, pero tiyak sa kanyang panahon. At sa bawat araw ng paghihintay, may panibagong aral. May panibagong pagkilos ng Espiritu sa loob mo. Kahit gaano ka pa nadapa, kahit gaano karaming pagkakamali ang nagawa mo, may espasyo pa rin sa puso ng Diyos para sa iyo. Hindi ka isinusuko ng Diyos kahit kailan, kaya huwag mo ring isuko ang sarili mo. Dahil minsan, ang sagot na hinihintay mo ay magsisimula sa pagpanumbalik mo sa Kanya. Ang pagbabalik loob ay hindi pagkatalo. Ito ay simula ng panibagong yugto. Yugto ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Kung naririnig mo ito ngayon, ito ang tawag bumalik. Bumalik sa panalangin, bumalik sa pananampalataya, bumalik sa pagtitiwala. At sa pagbabalik mong iyon, matatagpuan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Isang kapayapaang kahit may problema, buo pa rin ang loob mo. Kahit may unos, alam mong ligtas ka sa loob ng barko ng kanyang biyaya. Kung naramdaman mong may iniwang mensahe para sa iyo ang Diyos sa bahaging ito, pindutin ang like. Mag-subscribe ka sa channel para hindi mo makaligtaan ang susunod. I-share mo ito sa mga kaibigan at pamilya. Baka ito rin ang sagot na hinihintay nila. At sa comments, sagutin mo ito. Ano ang ipinapabitaw sa iyo ng Diyos sa panahong ito? Huwag mong palalampasin ang susunod na bahagi. May revelasyon pa na magpapabago sa pananaw mo. Maraming beses, ang dahilan kung bakit hindi natin makita ang sagot ng Diyos ay dahil masyado tayong nakatuon sa kung ano ang nawala. Nakatingin tayo sa mga saradong pinto, sa mga nasayang na pagkakataon, sa mga taong lumisan. Pero minsan, sinasara ng Diyos ang ilang pinto hindi dahil gusto niyang pahirapan ka,
kundi dahil may pintuan siyang binubuksan na mas angkop para sa'yo. Pero paano mo ito makikita kung ayaw mong humarap sa bago? May mga pagkawala na bahagi talaga ng plano. Masakit man sa simula pero sa dulo, ito pala ang magiging dahilan ng pag-angat mo. Hindi mo agad maiintindihan kung bakit kailangang mawala ang isang bagay o isang tao sa buhay mo. Ngunit sa bawat pagkawala, may inilalapit ang Diyos na bago. May kapalit na hindi mo inaasahan. Kapalit na hindi lang pansamantala, kundi may pangmatagalang layunin. Kapag nararamdaman mong parang tahimik ang langit, huwag kang magmadaling sumuko. Dahil kadalasan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi pagtanggi. Ito ay paghahanda. At sa katahimikang iyon, siya'y gumagawa. Siya ay nagpapalalim ng ugat mo, pinalalakas ang pundasyon mo para kapag dumating ang pagpapala, kaya mong dalhin. Dahil ang biyayang hindi pinaghandaan, maaring maging pabigat sa halip na pagpapala. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi palaging madali. May mga araw na puno ka ng tiwala at may mga araw din na puno ka ng tanong. At normal lang iyon. Si Jesus, mismo sa hardin ng Getsemani, ay dumaan sa sandali ng matinding pagdaramdam, pero hindi siya tumigil doon. Sa halip sinabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo. Ito ang hamon sa bawat isa sa atin, ang magtiwala kahit hindi malinaw ang daan, ang sumunod kahit walang kasiguruhan. Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng mga sagot. Siya ay nagbibigay ng direksyon. At minsan, ang direksyong ito ay hindi tugma sa gusto nating ruta. Gusto natin ng madali, gusto natin ng mabilis, gusto natin ng tiyak. Pero ang daan ng Diyos ay daan ng proseso. Ito ay daang puno ng aral, ng paglago at ng paghubog. Kaya kung ikaw man ay nasa isang lugar nang hindi mo maintindihan, baka hindi ito dulo, baka ito ay simula ng bagong direksyon. Maraming tao ang nabubuhay sa takot. Takot mawalan, takot masaktan, takot magkamali. Pero sa buhay espiritual, hindi pwedeng manatili ka sa takot. Kailangan mong matutong lumakad kahit nangangatog ang tuhod mo. Kailangan mong matutong sumubok muli kahit ilang beses ka nang nabigo. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagpili na sumunod kahit may takot dahil mas malaki ang tiwala mo sa Diyos kaysa sa iyong pangamba. Kung iniisip mong hindi ka karapat-dapat sa pagpapala, alalahanin mo, walang sino man ang tunay na karapat-dapat. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nakakamit sa pagiging perpekto. Ito ay ibinibigay sa mga taong marunong umamin, marunong tumanggap at handang magbago. Kaya itigil mo na ang pag-iisip na hindi ka sapat. Sa mata ng Diyos, sapat ka. Sa mata niya may halaga ka, hindi dahil sa kung anong nagawa mo, kundi dahil ikaw ay kanyang anak. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tila hindi natin nararamdaman ang sagot ng Diyos ay dahil puno na ang puso natin ng ibang boses. Boses ng pagdududa, boses ng takot, boses ng nakaraan. Baka oras na para linisin mo ang espasyo ng puso mo. Baka kailangang patahimikin mo muna ang mga boses na nagsasabing hindi mo kaya, wala kang pag-asa, huli na ang lahat. Dahil ang Diyos ay laging nagsasalita, pero kailangang may puwang para marinig siya. Kung nais mong maranasan ang tunay na pagbabago, kailangang may aksyon. Hindi sapat ang kaalaman, kailangan itong isabuhay. Hindi sapat ang pakikinig, kailangan itong tanggapin sa puso. Kaya ngayong naririnig mo ang mensaheng ito, huwag mo itong hayaang dumaan lang. Gamitin mo ito bilang simula, simula ng pagbabalik, simula ng pagpapalaya sa sarili, simula ng panibagong pagtitiwala sa Diyos. Maaring hindi mo pa nakikita ang kabuuang larawan, pero may parte ka sa planong mas malaki pa sa naiisip mo. At sa bawat araw na pinipili mong tumayo, lumaban, at magtiwala, mas lalo mong nilalapitan ang katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi ka nakakalimutan, hindi ka ipinagpalit, at higit sa lahat, hindi ka nag-iisa. Hindi aksidente na pinapanood mo ito ngayon. Baka ito na ang panalangin mong matagal nang hinihintay na sagutin.
Isang patunay na kahit tahimik ang langit minsan, ang Diyos ay hindi kailanman tumigil sa pagkilos. Nais niyang malaman mo, anak, may sagot at darating ito sa tamang oras. Huwag kang bibitaw. Kung tumama sa puso mo ang mensaheng ito, pindutin mo ang like. Mag-subscribe ka na rin para hindi mo makaligtaan ang susunod na bahagi. I-share mo ito sa mga taong alam mong nangangailangan din ng paalala mula sa Diyos. At sa comments, sagutin mo ito. Anong boses ang kailangang patahimikin sa puso mo ngayon? Huwag mong palalampasin ang susunod na bahagi. Nandyan na ang sagot, mas malapit kaysa sa inaakala mo. May mga sandali sa ating buhay na tila ba paulit-ulit ang sakit, parang umiikot lang sa parehong suliranin, paulit-ulit ang pagkabigo, paulit-ulit ang luha, paulit-ulit ang mga tanong na walang kasagutan. At minsan naiisip mo, Panginoon hanggang kailan? Pero ang hindi mo alam, sa bawat ikot ng pagsubok, unti-unting binabago ng Diyos ang puso mo, pinalalalim niya ang iyong pananampalataya at pinapanday niya ang bagong ikaw na kanyang inihahanda para sa mas malawak na layunin. Hindi lahat ng sakit ay dapat iwasan. May mga kirot na hinayaan ng Diyos para gisingin ka, para tanggalin ang mga bagay na hindi na makabubuti sa iyong espiritual na paglalakad. May mga pangyayaring tila nakakawasak, pero sa katotohanan, ito ang bumubuo sa iyo. Ang mga sugat na iyon kapag hinayaan mong pagalingin niya, ay magiging daan para makapagpagaling ka rin ng iba. Kaya huwag mong ikahiya ang iyong pinagdaanan, gamitin mo ito bilang patutuo ng biyaya ng Diyos. Minsan ang dahilan kung bakit hindi natin nararamdaman ang galaw ng Diyos ay dahil masyado tayong abala sa paghahanap ng kasagutan kaysa sa paglapit sa Kanya. Marami ang gustong solusyon pero ayaw ang proseso. Gusto natin ang himala, pero ayaw natin ng pananahimik. Gusto natin ang pagbabago, pero ayaw nating alisin ang dating ugali. Ngunit ang totoo, hindi magaganap ang tunay na pagbabago kung hindi tayo handang bitawan ang dating tayo. Baka ito na ang panahon para tanungin mo ang sarili mo. Ano ang iniiwasan kong harapin? Dahil ang tunay na paglaya ay nagsisimula sa katapatan. Hindi sa pagtatago, hindi sa pagtanggi, kundi sa pagtanggap. Kapag inamin mong may bahagi ng puso mong kailangang baguhin, doon magsisimula ang paggaling. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ng Diyos, pero kailangan mong maging totoo para maranasan mo ang Kanyang tunay na kapangyarihan. Marahil sinubukan mo nang ayusin ang lahat. Sinikap mong ipakita sa mundo na malakas ka, na kayang-kaya mong lampasan ang lahat. Pero sa gabi, mag-isa ka, tahimik ang paligid, pero maingay ang damdamin mo. At doon, sa gitna ng katahimikan, naroon ang Diyos. Hindi siya tumitingin sa kakayahan mo, tumitingin siya sa puso mong marunong lumuhod. Dahil sa pagluha mo, nagkakaroon ng puwang ang kanyang kamay para kumilos. May mga panahon na hindi mo kailangang magsalita. Kailangan mo lang manahimik at makinig. Sa gitna ng pagod, sa gitna ng gulo, doon kanya gustong makausap. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng bagyo ngayon, baka hindi kanya inilalayo, baka inihahanda ka lang niya. Inihahanda ka sa mas malaking hakbang, mas malalim na pananampalataya at mas malinaw na layunin. Tandaan mo, hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng tanong. Ito ay pagpiling sumunod kahit maraming hindi malinaw. At sa pagsunod na iyon, makikita mo na ang Diyos ay hindi kailanman nagkamali. Ang kanyang mga plano ay laging mas mataas, mas malawak at mas makabuluhan kaysa sa inaakala natin. Huwag mong hayaan na ang nakaraan mo ang siyang magdikta ng kinabukasan mo. Ang pagkakamali mo noon ay hindi hadlang para tanggapin mo ang bagong simula na ngayon. Lahat tayo may kwento ng pagkadapa, pero ang mahalaga ay ang pagbangon. At sa bawat pagbangon, may bagong biyaya. Hindi nauubusan ng Diyos, hindi siya nagsasawa. At kahit ilang beses kang bumitaw, siya ang unang lumalapit sa iyo. Kung nararamdaman mong pagod ka na,
Baka hindi mo kailangang ituloy ang labang ito mag-isa. Baka kailangang ipaubaya mo na. Hayaan mong si Jesus ang humawak ng manibela ng buhay mo. Sa tuwing sumusuko ka sa Kanya, hindi ibig sabihin ay talo ka. Ibig sabihin lang ay handa ka ng ipagkatiwala ang lahat sa tunay na may kontrol. Isang paalala, hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Ang kahinaan mo ay paalala lang na kailangan mo siya. At sa Kanyang presensya walang kahinaan na hindi kayang palakasin. Walang sugat na hindi kayang pagalingin. At walang pagkakamali na hindi kayang baguhin para maging bahagi ng mas magandang kwento. Kung sa puso mo nararamdaman mong may tinutumbok ang mensaheng ito, huwag mo na itong ipagpaliban. Baka ito na ang sagot. Baka ito na ang paanyaya ni Jesus na halika anak, magsimula tayong muli. Buksan mo ang puso mo, hindi lang para marinig, kundi para sundin ang panawagan niya. Kung nakaabot ka hanggang dito, alam kong may espesyal na dahilan. Pindutin mo ang like kung may tumama sa puso mo. Mag-subscribe ka na para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na mensahe. Ay share mo ito sa mga kaibigan o kamag-anak na alam mong kailangang makarinig ng pag-asa. At sa comments, sagutin mo ito. Ano ang nais mong ipaubaya sa Diyos ngayon? Huwag mong palampasin ang susunod na bahagi. May mas malalim pang mensahe na inihahanda para sa iyo. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi ibig sabihin ay wala ng problema. Hindi ibig sabihin ay laging madali ang daan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sinusukat sa dami ng pagpapala, kundi sa kakayahang magpatuloy kahit tila walang sagot, kahit may luha, kahit hindi mo nauunawaan ang lahat. Dahil sa panahong iyon na walang kasiguruhan, lalong lumalalim ang ugat ng iyong tiwala. May mga panahon na tahimik ang Diyos dahil gusto niyang mas kilalanin mo ang sarili mo. Gusto niyang makita mo kung gaano kalalim ang pananampalataya mo kapag wala ka ng mahawakan kundi ang Kanyang pangako. At sa katahimikan na iyon, hindi ka pinapabayaan, inihahanda ka niya. Ang bawat hakbang mo, kahit pa mabagal, ay patungo sa direksyong Kanyang inilaan. Minsan, kailangan nating alisin ang mga bagay na nakaharang sa gitna ng ating puso at ng Diyos. Maaring ito ay pride, galit, inggit o labis na pagkakapit sa isang pangarap na hindi naman Kanyang kalooban. Hindi masamang mangarap, pero kailangang laging handang ipaubaya kung ang hinihiling natin ay hindi nakabubuti sa ating espiritual na buhay. Dahil minsan, ang mga hinihiling natin ay nagiging hadlang sa mas maganda niyang plano. Ang tunay na sagot ng Diyos ay laging may kasamang kapayapaan. Hindi ito laging madali, pero ito'y may dalang katiyakan sa puso, isang tahimik na kumpirmasyon na nagsasabing, anak, tama ang landas mo. Kaya kung nalilito ka kung ang isang bagay ay mula sa Diyos, tanungin mo, may kapayapaan ba sa puso mo kahit may takot? Dahil kahit may kaba, kung kasama mo siya, may kapahingahan. Kapag ipinagkakatiwala mo ang lahat sa Diyos, hindi ka nawawalan. Sa halip, mas lalo mong nakakamtan ang tunay na kalayaan. Kalayaang hindi nakakadena sa resulta. Kalayaang hindi nakatali sa tao. Kalayaang nakasalalay lang sa Kanya. At sa ganitong klaseng kalayaan, natututo kang tumingin sa taas, hindi lang sa paligid. Natututo kang maghintay. Hindi sa awa ng mundo, kundi sa biyayang inaayos na ng langit. May mga sandali sa buhay na tila ba tumitigil ang oras. Mga araw na hindi mo alam kung paano ka babangon, kung paano ka susulong. Pero ang kagandahan ng pananampalataya ay kahit sa pinakamadilim na gabi, may bituin pa ring nagliliwanag. At ang liwanag na iyon ay paalala na hindi natutulog ang Diyos. Gumagalaw siya. Kahit sa mga sandaling tahimik ang lahat. Baka ilang beses ka nang nagtangkang magsimula muli, pero palaging may humahadlang, takot, alaala ng kabiguan o kawalang tiwala sa sarili. Pero tandaan mo ito, hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa. Ang mahalaga ay ang lakas ng loob mong bumangon muli, sapagkat sa bawat pagbangon may bagong lakas, at ang lakas na iyon ay hindi mo kailangang hanapin sa sarili mo lang dahil ito'y mula sa Diyos. Marami sa atin ang naghahanap ng sagot sa labas,
Pero ang pinakamahalagang sagot ay kadalasang natatagpuan sa loob, sa katahimikan, sa panalangin, sa pagbubukas ng puso. Kung hindi mo pa naririnig ang sagot, baka hindi pa panahon, o baka naroroon na ang sagot. Pero iba sa inaasahan mo. Alalahanin mo, ang Diyos ay hindi palaging sumasagot sa paraang gusto natin, pero palagi siyang sumasagot sa paraang kailangan natin. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali. Minsan, ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Kailangan mong bitawan ang bagay na gusto mo para tanggapin ang bagay na mas makakabuti sa iyo. Pero ang kapalit ng pagsunod ay hindi mo kayang sukatin. May kapayapaan, may pagpapala, may direksyong hindi mo makikita kung sarili mo lang ang sinusunod mo. Kung nararamdaman mong parang walang nangyayari, huwag mawala ng pag-asa. Baka hindi mo lang nakikita ang galaw ng Diyos, pero tiyak na may ginagawa siya. Maaaring ang pinakamasakit mong karanasan ngayon ay magiging daan para sa pinakamalaking himala mo bukas. Sapagkat walang nasasayang sa kamay ng Diyos. Bawat luha, bawat tanong, bawat paghihintay may layunin. Kung sa puso mo ay may bahagi pang nagdadalawang isip, dalhin mo iyon sa panalangin. Hindi mo kailangang itago. Hindi mo kailangang magkunwaring okay ka. Ang Diyos ay hindi naaakit sa iyong lakas, kundi sa iyong pagiging totoo. At sa katapatan mong iyon, doon siya mas kumikilos. Doon niya pinapakita na kahit mahina ka, sapat siya. Kahit kulang ka, sapat ang kanyang biyaya. Sa bawat sandaling, ikaw ay pumipili na magpatuloy. Kahit hindi mo alam ang bukas, kahit hindi mo nararamdaman ang sagot, nagtatagumpay ka. Sapagkat ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa resulta, kundi sa katatagan ng loob mong lumakad kasama siya. At ang lakad na iyon, araw-araw kahit mabagal, ay lumalapit sa katuparan ng plano ng Diyos. Kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, and pindutin ang like, mag-subscribe na ngayon para sa mga susunod pang bahagi na magpapalalim sa iyong pananampalataya. Ibahagi mo ito sa isang kaibigan na alam mong nangangailangan ng liwanag sa panahong ito. At sa comments, sagutin ito. Anong bahagi ng buhay mo ang nais mong muling ipagkatiwala sa Diyos? Huwag mong palalampasin ang susunod na bahagi. Maaaring ito na ang mensaheng magpapabago sa lahat. May mga panahon sa buhay na tila ang lahat ng ating pagsisikap ay walang bunga. Umiiyak tayo sa gabi, nagdarasal ng taimtim, naglalakad sa landas ng pananampalataya pero tila walang nangyayari. Ang mga tanong ay paulit-ulit. Panginoon, naririnig mo ba ako? Bakit tila wala pa ring pagbabago? Ngunit sa mga sandaling iyon, ng kawalan ng kasagutan, doon hinuhubog ng Diyos ang pinakamatibay na bahagi ng ating pagkatao. Ang pananampalatayang totoo ay hindi sumusuko sa gitna ng katahimikan. Hindi ito umaasa lamang sa milagro, ito ay nakakapit sa karakter ng Diyos. Kapag natutunan mong maghintay kahit walang katiyakan, umaasa kahit walang palatandaan, at magtiwala kahit hindi mo maintindihan ang nangyayari. Doon nagsisimula ang tunay na paglago. Marami ang gustong makarating sa tagumpay, ngunit iilan lang ang handang maglakad sa proseso. Ang plano ng Diyos ay hindi instant. Ito'y dahan-dahan, puno ng aral at may lalim. Sa bawat araw na ikaw ay sumusunod kahit hindi mo ramdam, ikaw ay tinutulungan ng Diyos na maging mas malakas, mas mapagpakumbaba, at higit sa lahat, mas malapit sa Kanya. Kapag pinili mong manatili sa pananampalataya, kahit tinutokso ka ng mundo na sumuko, tumalikod, o gumawa ng sariling paraan, nagiging inspirasyon ka hindi lang sa iba, kundi sa mga susunod na henerasyon. Hindi mo alam, ang kwento mo ngayon ay magiging lakas ng iba sa kinabukasan. At ang katapatan mong iyan ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Hindi niya nakakalimutan ang panalangin mong may luha. Hindi niya binabaliwala ang mga gabi ng pag-aalala, ang sakripisyong hindi nakita ng iba, ang kabutihang hindi ginantihan. Ang bawat butil ng tiwala na ibinigay mo sa Kanya ay may kalakip na gantimpala. Hindi man ngayon, hindi man sa paraang gusto mo,
pero darating. At kapag dumating, higit pa ito sa iyong inaasahan. Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng sagot, siya ay nagbibigay ng kapunuan. Hindi lang niya pinupunuan ang kulang sa iyo, kundi binabago niya ang buong pagkatao mo upang ikaw ay maging handa sa kanyang mas malawak na layunin. At minsan, ang sagot sa panalangin mo ay hindi isang bagay, kundi ikaw mismo. Isang pusong muling buo, isang paniniwalang muling nabuhay, isang kaluluwang handang magmahal, maglingkod at magpatawad. Kung ikaw ay nasa yugto ng buhay na parang walang direksyon, huwag mong isipin na sayang ang lahat. Sa Diyos walang nasasayang. Ang lahat ay may saysay. At kung handa kang magtiwala, hanggang dulo makikita mong ang lahat ng hirap ay may dahilan. Ang bawat tanong ay magkakaroon ng kasagutan. At ang bawat luha ay papalitan ng kagalakan. Kaya ngayon, habang binabasa mo ito ang panawagan, huwag kang sumuko, huwag mong bitawan ang pananampalataya mo. Ang Diyos ay gumagawa, hindi man sa paraang inaasahan mo, pero sa paraang ikabubuti mo. O patuloy kang kumapit, patuloy kang manalangin, patuloy kang umasa. Hindi pa ito ang katapusan. Sa halip ito ay simula ng mas malalim na paglalakbay kasama ang Diyos. At habang lumalakad ka, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. At sa kanyang presensya, may katiyakan, may kapayapaan, at may tagumpay na hindi kayang tumbasan ng mundo. Kung napagpala ka ng mensaheng ito, huwag mong itago. Mag-subscribe na para sa mas marami pang nilalamang magpapalalim ng iyong pananampalataya. I-share mo ito sa iyong pamilya, kaibigan, at kahit sa mga taong tahimik na naghahanap ng kasagutan sa puso nila. At pakisagot sa comments, anong pangako ng Diyos ang gusto mong muling yakapin ngayon? Ang kwento mo ay maaaring maging ilaw para sa iba. Kaya magpatuloy ka, magtiwala at maniwalang may mas maganda pang darating. Sa paglalakbay ng pananampalataya, hindi natin hawak ang bawat detalye ng bukas. Ngunit meron tayong katiyakan, ang Diyos ay tapat. Anuman ang dinaranas mo ngayon, ang kalungkutan, pangungulila, pagod, takot o kawalan ay hindi permanente. Ang mga ito ay bahagi lamang ng mas malawak niyang plano para sa iyong ikabubuti. Ang bawat paghihintay mo, bawat panalangin, bawat pag-iyak sa gabi ay hindi nawawala sa mata ng Diyos. Sa Kanya ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. At kung mananatili kang tapat, kung mananatili kang nakayuko at umaasa sa Kanya, makikita mong ang sagot ay laging darating at higit pa ito sa inaasahan mo. Kaya huwag kang bibitiw. Ang sagot na matagal mo nang hinihintay ay maaaring nasa pintuan na. Ipagpatuloy mo ang panalangin, ang pagsunod at ang pagtitiwala dahil ito ang sagot na matagal mong hinihintay at dumating ito sa tamang oras. Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang dulo. Kung ikaw ay naantig, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share sa mga taong nangangailangan ng ganitong mensahe. At tandaan, ang Diyos ay hindi nahuhuli. Siya ay laging sakto sa panahon.